ng husto sa alak dahil iba yung saya na nadudulot niya sa akin. Tuwing nalalasing ako, madalas na hindi ko na rin nakokontrol ang sarili ko. Kristiyanong pamilya ang kinalakhan ni Blaisel. Gayunman, naging malamig ang kanilang pagsasama sa loob ng tahanan. Hindi ko nakukuha yung atensyon na hinahanap ko sa pamilya dahil may kanya-kanya kaming buhay. Yung mga kapatid ko, may mga sarili-sarili silang mga barkada, mga magulang ko, babad sa hanap buhay. Hindi stricto ang mga magulang ko. Masyado kaming free ng mga kapatid ko. Kaya yung tendency ng talaga, mas takot pa kami sa mga kamag-anak namin na tumayong spiritual leaders namin. Dahil sa kawalan ng tamang paggabay, barkada ang naging takbuhan ni Blaisel. Tuwing nag-iinuman kami, feeling ko ang saya-saya ko. Nahook ako ng husto sa alak dahil iba yung saya na nadudulot niya sa akin. Nailalabas ko yung totoong ugali ko pag sila ang kasama ko at tanggap nila ako. Tuwing nalalasing ako, madalas na hindi ko na rin nakokontrol ang sarili ko, kaya doon na rin ako nagsimulang mag-engage sa sexual immorality. Dumaan ang mga taon ay pumasok din sa iba't ibang relasyon si Blaisel. Humantong din siya sa pakikipag-live-in sa mga naging nobyo. Hanggang isang araw, nalaman ni Blaisel na siya ay nagdadalang tao. Nung nalaman ko na nagka-ectopic pregnancy ako, nagising ako sa katotohanan na dumating na yung araw ng resulta ng pinasok ko. Nagbunga na yung mga tinanim ko. Sobrang devastated ako nun. Alam ko nasasaktan ko ang Panginoon sa ginagawa ko, pero hirap din akong kumawala sa bondage ng kasalanan. Naging malamig na ang puso ko sa mga nakasaad sa Biblia. Kahit naririnig ko sa pastor na mali nga ang ginagawa ko, pero nagbibingi-bingihan pa rin ako. Sumailalim sa operasyon si Blaisel. Tinapos niya rin ang relasyon sa nooy kanyang nobyo. Pinili niyang magpatuloy sa kanyang buhay. Dito niya nakilala si Rod. Pero hindi pa rin tama yung relasyon namin nung una dahil nagpatuloy pa rin yung sexual sins. Hanggang sa hindi na ako naging comfortable, guilty na ako palagi, kaya nakipag-usap ako kay Rod na ayoko nang magkaroon ng double life. Magmula noon, nagdesisyon sina Blaisel at Rod na itama ang kanilang relasyon. Sila ay nagpakasal at isinailalim ang kanilang relasyon sa kagustuhan ng Diyos. Sumali kami sa isang young couples discipleship group para mag-grow kami spiritually. True enough na naging instrumento ang accountability group na ito para magkaroon kami ng totoong encounter sa Panginoon. Sumali ako sa True Life Retreat at sinuko ko ang buhay ko sa Kanya. Iba yung peace and joy na naramdaman ko noon. Hindi ko ma-explain yung feeling. Finally, I can say, I am no longer living a double life. Bagamat nagpapatuloy sa proseso ng pagbabago, sinubok ang pananampalataya ni Blaisel. Mayroong polycystic ovary syndrome si Blaisel, dahilan upang mahirapan siyang magbuntis muli at magkaroon ng anak. Naisip ko din minsan na siguro ito yung bunga ng mga nagawa ko in the past. Pero sa tulong ng accountability group namin, maraming tumulong sa amin para idalangin sa Panginoon na magkaroon kami ng anak ni Rod. Sinurrender lang namin kay Lord yung will niya sa family namin. Early of 2019, nag-positive yung pregnancy test ko. Pero ayoko pang maniwala nun. Hanggang sa nakita ko na sa ultrasound na may baby nga sa sinapupunan ko. Iyak lang ako ng iyak nun kasi hindi ako makapaniwalang buntis ako. Grabe si Lord. Hindi ko labis na maintindihan paano. Inisip ko na hindi ko deserve ng isang miracle dahil sobrang makasalanan ko. Pero grabe yung grasya ng Panginoon. Unti-unting naisaayos ang relasyon ng kanyang pamilya. Sa ngayon ay pinangungunahan ni Blaisel ang online discipleship upang mas lumalim pa ang relasyon ng kanyang pamilya sa Panginoong Jesus. 2 Corinthians 5:17, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new.
Sobrang grateful ako sa Panginoon kung paano niya ako binago at paano siya kumilos sa buhay ko. Truly, there is no past that's too dark for the Lord. Jesus can transform anyone kahit gaano pa kadilim ang nakaraan niya. Grabe. I agree with what Blaisel said. Walang anything na hindi kayang gawin ni Lord, hindi kayang baguhin ng Panginoon. And there's no shame that's too embedded in our hearts that God cannot heal and that we cannot be set free of. And ang galing, no? Nagkaroon din sila ng, they were able to experience miracles upon miracles in their lives. Yes, that's the truth. Now, when we surrender our lives to Christ, no matter what our past is, He will, talagang bibigyan niya talaga tayo ng 180-degree turn talaga, and He will really give us a bright future. Blaisel's journey is a testament to the transformative power of God's grace. It's incredible how even in the darkest moments, His light can shine through. And what a journey it was! Yung paghahanap niya ng sense of belonging at validation ang nagdala sa kanya sa daan patungo sa ikasisira niya. Pero purihin talaga ang Panginoon kasi He intervened, and in a very, very remarkable way at that, no? Kahit nasa gitna ng sakit at pagsa-self-destruct ni Blaisel, ginamit pa rin yun ng Panginoon para turuan siya ng malaking leksyon. And it is a reminder that God's redemptive power truly knows no bounds. Pero ito, yung relasyon naman nila ni Rod yung pag-uusapan natin, Camila. Oo nga, their relationship started off on the wrong foot, but through conviction and the guidance of the Holy Spirit, they found their way to righteousness. Yung conviction yun, parang yung kalabit ng Panginoon sa kanila. And what is amazing is, kayang-kayang baguhin ng Panginoon ang puso natin at i-lead tayo sa tamang landas. Basta lang mag-respond tayo dun sa kalabit niya. Tama. At ang maganda pa doon, hindi lang sila nag-yes kay Lord, kundi sinabayan pa nila to ng action by attending accountability groups. Kumbaga, di ba, faith in action, Camila, and which I think really is crucial para guided yung growth nila kay Lord. It's a reminder that we really need community and support to stay on the straight and narrow path. Sabi nga sa Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. We are not meant to walk this journey alone. That's right. And how incredible it is that through this journey, Blaisel and Rod encountered Jesus and committed their lives to God. It's truly inspiring. It brings to mind 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. At yung hiling nilang magka-baby, despite all the challenges, binigay ng Panginoon. Talagang faithful si Lord sa kabila ng dark past natin at sa kung anumang pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon. Amen. And to our viewers out there, if you're going through a tough time, remember that God's grace is sufficient and His love can transform any situation. Maybe you're watching right now and, you know, like Blaisel, you really want to follow God, but you don't know how. Parang the minute you try to do the right thing, you keep falling back on your former sin. You know what? It's only receiving Jesus as our Lord and Savior that we will be set free from the slavery of our sin. He will give us the supernatural power to overcome our favorite sins. So right now, if that is your desire, that you want to receive the Lord Jesus into your life, you can do that right now. It's not an accident you are watching. And we can pray that as long as that prayer is coming sincerely from your heart. Let's pray. Panginoong Jesus, Lord, I realize, Lord, I've been living my life the way I want it, Lord. I've been sinning against you and hurting your heart. Lord, I don't want that anymore. I decide today, Lord, to turn away from my old life of sin, Lord, and to follow you all the days of my life. Lord, right now, I decide to open the door of my heart, Lord. Lord, please come into my heart, Lord. Please clean me from inside out, Lord. Please forgive me of all my past sins, Lord. Since I cannot even begin to utter here right now, Lord God. Please forgive me, Lord. I'm so sorry. But thank you, Lord, that you died on the cross para bayaran ng aking mga kasalanan, Lord. Dahil ang kabayaran ng
ng aking kasalanan ay kamatayan, Lord, and you died for me, Lord. I receive that free gift coming from you, Lord God. Thank you for paying for all my sins, Lord God. Thank you that I can be assured of eternity with you from this day on, Lord. So, Lord, from this day on, Lord, I will also commit, Lord, to join a Bible study group so that I will know more of your word, and I will have an accountability group to help me stay on the right path. Thank you, oh God. From this day on, I am yours. In Jesus' name I pray. Amen. And Camila, we also want to take this time to pray for our kababayans watching right now who may be going through physical sickness, who are maybe going through emotional turmoil and even mental distress. Lord, we just thank you that you are our great healer. And you set us free from the bondage of sin. You set us free, God, from those things that try to bind us, God. Thank you for the freedom that we have in you. Right now, God, we pray for our brothers and sisters who are physically sick. Thank you that you are stretching your hand right now, God, to them. There's somebody watching, medyo naninikip yung dibdib mo. The Lord is touching you. The Lord is healing you. Somebody with gastric problems, parang sinisikmura ka palagi. The Lord is healing you right now. And also, quite a few people who feel like they're at a crossroads and they don't know what path to take for their life. They don't know what to choose. The Lord is encouraging right now that He is your wisdom and He will guide you and He will speak to you. In Jesus' name. Amen. There are also people who are watching right now. There are some people na lagi po sila nagsusuka. We pray that the Lord will heal you. He will just take that away. There are also people who are watching right now, have different sorts of cancer in their body. Breast cancer, prostate cancer, cervical cancer, different cancers, even leukemia. So we pray in the name of Jesus that He will heal you right now in Jesus' name. And there's also somebody who's watching right now. Several people who have this persistent cough, hindi nawawala, ang tagal na, yung iba weeks na, yung iba month. You've been taking antibiotics, nandiyan pa rin. So that we pray that the Lord will heal you in the name of Jesus. Your lungs will be able to breathe well. You'll be able to breathe well at mawawala yung cough. In the name of Jesus, we claim that. Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Di po ako natanggap sa trabaho kasi yung asawa ko nasa kulungan. Mabubuo pa ba kami? Pero through 700 Club Asia, nung napapanood ko po yung mga testimony, nagkaroon po ako ng interest na tumawag sa prayer center. Nagkaroon po ako ng masasandalan for that moment po. Maraming salamat. Dahil sa inyong pagbibigay sa gawain ng The 700 Club Asia, the life of Jessamine and Rio changed from despair to hope. Mas naging malapit sa puso ko ang Panginoon. Kasi bukod sa pamilya ko, asawa ko, Diyos ang nagpapalakas ng loob ko. From brokenness to healing. Isa po sa naitulong sa akin ng prayer center po is malid po kami sa church kung saan po kami napapabilang ngayon. Napakalaking tulong po sa spiritual growth namin mag-asawa. Ang inyong patuloy na pagbibigay will allow our work to continue. Partner with us in proclaiming Christ and transforming lives. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today.
mas maputi siya, mas maganda siya, mas malago yung hair niya, mas cute siya, ganyan. She was really excelling in her class din. So talagang ahead siya sa akin, not just sa physical appearance, but even intellectually. Lahat ng compliment sa kapatid ko napupunta. Kung maganda siya, feeling ko ang pangit ko. Tapos kung matalino siya, feeling ko ang engot-engot ko. I was very, very insecure. Yung mga good attributes niya, feeling ko, yung opposite nun, yun ako. Deprived talaga ako ng compliment. Ang kinagis ng buhay ay nagkaroon ng malaking lamat sa pagkatao ni Mons. Gumawa siya ng paraan upang mapansin ng kanyang pamilya. Tinry ko to really excel when it comes to my studies. Hindi na nga ako maganda eh. So parang ayusin ko na yung pag-aaral ko. Talagang doon ko in-anchor yung identity ko, yung achievement sa academics. Dahil hindi nga ako nakagain ng attention from my family, tinry ko rin na i-anchor yung completeness ko ba or satisfaction ko in life sa romantic relationship naman. When I was in high school, I entered into a sexually immoral relationship thinking na ito yung makakapag-fill ng void inside my heart. Pupunta siya sa bahay just for us to be physically intimate. Napalayo ako actually with my parents. Ayaw nila na magkaroon ako ng relationship at that age kasi bata pa ako noon. His flowery words. Whenever yung boyfriend ko during that time compliments me na hindi ko nakukuha sa family ko, whenever he assured me of his love, in a way, nafe-feel ko yung sense of security. Hindi nagtagal ay nagtapos ang relasyong pinanghawakan ni Mons. I was so devastated talaga. I was really heartbroken. Siya kasi yung first love ko eh. Tapos buong high school ko, wala naman akong ibang parang minahal, hindi siya lang. Every night, iyak ako ng iyak. I wanted to be distracted para hindi ko siya talaga completely maramdaman at maharap yung pain na yun. Sa gitna ng nararanasang kalungkutan, isang kaibigan ang nag-imbita sa kanya sa isang Bible study. Because I wanted to be distracted, I eventually joined doon sa Bible study na yun. Nagkaroon ako ng parang series of attending that Bible study until she invited me to a retreat. That was the time na na-introduced ako about Jesus, about the gospel, yan, how Jesus died for me, for us to have eternal life, for us to be with Him in heaven, for us to be reconciled with Him. That was the time na I realized na I was pursuing the wrong kind of love all along pala. God, the only person pala that can only fill the void inside my heart is you alone. Not my family, not even a romantic relationship, but you. That greatly helped me to not seek attention, security, and completeness sa in-offer ng mundong to, but in my relationship with Jesus alone. Ito ang naging simula ng pagbabago ng buhay ni Mons. Dahil sa pag-ibig ni Jesus ay tinalikuran niya ang kanyang nakaraan at hinarap ang bukas kasama ang Diyos. When the first time that I heard the gospel about the love of Jesus, I wanted to share this to other people. Despite of the feeling of inadequacy, merong burning desire talaga sa heart ko na hindi kailangan malaman to ng mga tao. Dahil nga, parang nag-overflow yung heart ko ng love ni God. Parang hindi ko talaga siya kayang i-contain. So I started the Bible study during that time with my blockmates. Eventually, binless ni God yung Bible study na yon hanggang sa, by God's grace, dumami siya ng dumami. Lumalim sa kanyang pananampalataya si Mons at naging aktibo sa mga gawain sa kanilang simbahan. Nang siya ay makapagtapos, ay tinawag siya ng Diyos na maging isang campus missionary. Sa pagdaan ng panahon ay naghilom ang puso ni Mons at naisaayos din ang kanyang relasyon sa pamilya. Initially, awkward talaga. Little by little, I initiated conversation with them. How's my spiritual walk, ganyan, or asking my sister, kamusta ang school mo, ganyan. Hanggang sa sila, naging comfortable na rin to share how they are. Nagkaroon ng culture of love na sa family. Yun ang naging epekto when they came to know the Lord. Sa kanyang pagbabalik tanaw, isang bagay ang napatunayan ni Mons. When I came to know the Lord, I realized that my identity is not achieved
but it is actually received from God. I am a child of God. For me, if I will live that out, that I am a child of the Lord of Lords, the King of Kings, I am fearfully and wonderfully made, it helps me to have a godly and right perspective about who I am. Mons struggled with feelings of inadequacy and sought approval in all the wrong places. It's a common struggle, but it's incredible to see how God's love changed everything for her. And it's heartbreaking to see how her insecurity led her into a destructive cycle of seeking approval through her achievements and relationships. It's amazing that in the midst of her pain, Mons found comfort in attending a Bible study. That's a reminder that God often meets us in our brokenness. Psalm 34:18 says, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Mons' journey is a beautiful illustration of this truth. At syempre, ang kanyang turning point sa retreat, diba? Doon talaga siya nagkaroon ng encounter with Jesus at doon niya na-discover ang true identity niya. And what a beautiful revelation it was for her to understand that she is a child of God, fearfully and wonderfully made. Sabi nga sa Psalm 139 verse 14, "I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well." It is a message that we all need to hear because our worth is not determined by the world's standards, but by the love of our Creator. Amen. More stories of transformation when the 700 Club Asia returns. Comfort, comfort my people, says your God. Ipinag-utos sa atin ng Panginoon na samahan natin ang kanyang piniling bayan na Israel sa oras ng pangangailangan. Sa ating panalangin at tulong, palakasin natin ang kanilang loob na sila'y hindi nag-iisa at tayo'y kanilang maaasahan. Panginoong Jesus, gamitin ninyo kami bilang instrumento ng inyong pagmamahal. Naway ang lahat ng mga mananampalataya ay manindigan at magpahayag ng suporta para sa bansang Israel. Amen. Isang masipag na katuwang ng kanyang asawa si Jessica. Ang kanyang kasipagan ay nagsimula pa noong siya'y bata pa. 9 years old po ako nung nagtinda ng ice candy. Dala ko yung gamit ko, dala ko yung tinda ko. Pag naman naisip ko na kumikita ako kahit ganun kalit na halaga, sa akin po, para makatulong sa magulang ko. Tunay na mapagmahal at mapagbigay si Jessica, kaya naman hindi niya akalain na sa isang iglap ay masusubok ito. Mahal, pero naman ako ng phone mo, may iti-text lang ako. Sige. Kunin mo sa taas. Nabasa ko na po na huwag ka nang mag-text, uwi na may bahay, I love you. Napakasakit. Mel, anong ibig sabihin nito? Ha? May pa-I love you pa kayo? Sino tong babae mo? Ang kapal ng mukha mo. Tinanong ko sarili ko, may pagkukulang ba ako? May pagkakamali ba ako? Ano pa ba ang kulang sa akin? Magkagayon man, isang pangyayari ang nagpagaan sa kalooban ni Jessica. Kwento po niya na talaga ay tumigil ng babae na gusto siyang makausap. Ang kagandahan din po dito kay Umel, inaamin po niya, nanghin siya ng sorry, lumuhod po siya. Pinatawad ko po siya. Inisip ko pa rin sa sarili ko na alam ko, Lord, puro pagsubok to. Matapos din to. Ngunit isang araw, hindi inaasahan ni Jessica na one time po, nasa kwarto po ako noon, hinahanap ko po siya. Ang boses niya, talagang yung pang may tinatago, meron pong extension doon sa kwarto namin. Pag-angat ko po ng telepono, narinig ko na po na ang sabi ng babae, bakit ganyan? Dumating lang ako galing Japan, hindi mo na ako pinapansin, bigla ka nagbago. Ang sagot po nung Umel, tapusin na natin to. Ayoko na, kasi mahal ko asawa ko, mahal ko ang pamilya ko. Ayoko masira ang pamilya ko. Halos mabunutan ng tinik si Jessica nang malamang tuluyan ng tinapos ng kanyang asawa ang relasyon nito sa iba.
Doon din lalong napalapit si Jessica sa Panginoon. Naunawaan niya ng buo ang pagpapatawad ng Diyos. Kasabay nun ang paglago din ng kanyang asawa sa relasyon nito sa Panginoon. Lumipas ang panahon, pinagpala ang pamilya ni Jessica. Nagkaroon sila ng mga anak at sariling klinika. Subalit muli na naman silang dumaan sa isang pagsubok. Nagkaroon ng isang malubhang karamdaman ang panganay nilang anak. Isang sakit na hindi malaman kung saan nagmula. Nagpray po kami, nilayhans po yung bata at pinagkatiwala po namin sa Panginoon, pinagkaloob po namin sa Kanya kung anong kalooban niya sa batang ito. Kung sa ganitong paraan, kukunin niya na po yung bata, tanggap na po namin. Pero ang kabutihan ng Panginoon, ang kapangyarihan niya, hindi kami iniwanan. Nasaksihan ni Jessica at ng kanyang pamilya ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Nakaranas ng kagalingan ang kanilang anak na si Rafaela. Talagang napakalaki ng puso ng Panginoon sa mga tunay niyang anak. Dahil po, hindi ko sukat akalain na gumaling siya, pinagaling siya ng Panginoon. At ngayon po, hindi ko sukat akalain na someday, somehow, magiging beauty queen yung anak ko. Bumukas ang pinto ng langit ng pagpapala sa pamilya ni Jessica. Ngayon, mayroon silang kumikitang mga negosyo. Ang kanyang asawa naman ay isang matagumpay na public servant. Talaga pong inaalaw ng Panginoon ang pagsubok. Doon po lalong tatatag. Ito po kami ngayon na may masayang buhay, may masayang pamilya, may kasaganaan, hindi nagkukulang. Sapat ang biyaya ng Panginoon sa buhay namin. Nakakatuwa naman yung buhay ni Jessica. Ang faithful talaga ng Panginoon. You know what? Minsan, nisip natin na, infidelity will never happen to my family. But you know, all of us can fall into that sin. All of us can be tempted, di ba? We need to take heed lest we fall. Kaya nga, in every marriage, you need to put boundaries na maging safe. Kasi kahit hindi mo gusto mag-fall into temptation, if you are not careful, you are eating out with the opposite sex. Oo. Or you ride in the car constantly with kayo lang dalawa with the opposite sex, or you're alone in the room with the opposite sex, you can create a false sense of intimacy. Tapos doing that habitually, pwede kang mag-fall, di ba? So we need to safeguard our marriage. That's right. What a journey we've embarked on today. Stories of redemption, transformation, and the unyielding love of God. From Blaisel's tale of finding grace in the midst of darkness, to Mon's discovery of her true identity in Jesus, and now Jessica's testament to the power of forgiveness and healing. Totoo, talagang bagay na bagay ang Romans 8:28 sa mga kwento natin, di ba? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him and are called according to His purpose. No matter the trials we face, God's love is ever present, ready to redeem, transform, and heal. Amen. As we wrap up, let these stories be a source of hope. Whatever you're going through, remember that God's grace is sufficient, and His plan is unfolding in ways beyond our understanding. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you His peace. Bye. Ngayong Huwebes, multi-awarded swimmer, bakit nakakaramdam ng kakulangan at kawalan ng direksyon sa buhay? paano binago ng isang awit ang buhay ng isang dalagang palaging sawi sa pag-ibig? Isa lang talaga ang regalo ng Pasko, si Jesus. Jesusness, the love of the Father expressed in love through Jesus. Lahat ng yan dito lang sa The 700 Club Asia. Huwebes alas 12 ng gabi sa GMA.